got the chick I call it Lola. She feel like the ocean, like to drink and smoke some Doja. And I feel like smoking, plus she good. Hi guys, good morning guys. This is Angelo's Motovlog and Angelo's Moto Shop. Ngayon mayroon ditong XR200, yung dating ginawa ko guys na binaba ko yung makina. Nababa ko na makina yan guys. So yung sunog ng gasolina niya nagtututong dito sa block guys. Tututong sa block, sobrang itim. So ngayon ginawan ko nung nangyari yung chinek ko. Ang regulator kasi nito guys is 3-phase, 3-phase yan guys. So pakita ko sa inyo yung regulator na binaklas ko. Ito yung dati niya regulator, 3-phase. Ayan, 3-phase siya. So guys, mahina ang kuryente niya. Yan ang kanyang papalitan natin yan. So guys, ayun nga, tapos siya sa kuryente dahil dito sa kanyang regulator. Ngayon i-convert natin siya guys sa pang GY6 na 5 wire na charger, itong merong block. Yan, may block. Ito gagamitin natin sa kanya. So lilinyahan ko lang to guys, wawiringan ko lang, tinanggal ko lang yung mga socket kasi malakas kuryente yan, mataas yung yan, hindi ko ginamit yung kanilang mga socket, So dito mamaya ilalagay natin dito. Tuturo ko sa inyo sa isa kung paano siya ikabit dito, guys. Tapos ite-testing natin paanda rin, So lagi nalalobat din yung battery niya, ang lakas malobat guys. Pag nag-hard start siya, minsan nag-hard start siya talaga pagka ni-start mo kasi kapag bitin na bitin yung kuryente niya. So napakahina ng kuryente niya. Ngayon malalaman mo yon guys pag ganoon, pag bitin sa kuryente, pumuputok yung kanyang pumuputok yung kanyang tambucho, yung backfire. So doon malalaman pag kapos ang kanyang kuryente. So mamaya papakita ko sa inyo pag nakabit ko na to. Wala nang kung nagba-backfire pa. Pero kanina nung tinesting ko, nagba-backfire. Kaya lang ayoko ko lang kasing kasi nadidiskarga yung kanyang baterya, Ang lakas madiskarga ng kabayang baterya. Gawa ng malaki to, 200cc to guys. Mabigat, walang kickstarter to. So assemble ko lang yung wiring. Tapos kakabit ko isa-isa, pakita ko sa inyo, guys. Hello guys, ito na tayo guys, na-wiringan na natin guys. Wala akong iba-ibang kulay na wire. So tututunin na lang natin dito, guys. So pure black lang yung nagamit ko kasi wala akong available nga. So ngayon pag-iwalay-hiwalay na natin. Ito red guys, yung red lalagay natin itong red sa supply guys, sa ito yung direkta sa battery guys. Ayan, naka negative ground tayo para malaman mo kung ano yung supply galing sa battery. Yan guys, test nyo. Yan yung red na yan. So yan yung galing sa battery na kahit patay ang susi merong kuryente yan guys. Live yan, may 12 volts na, may 12 volts yan. Tapos ito yung ground guys, yung Honda, ang ground ng Honda, ang kulay is green, yan yung green, yan standard yan guys, color coding yan ng Honda, yan green, naka negative ground tayo, ay naka positive yung clip natin ng test light, may ilaw siya, yan sa green, Tapos ngayon guys, set up na natin itong red. Kita naman doon sa regulator, kaya baba ko konti regulator para makita nyo. Ito guys, red, ayan yung red. So yung red sa positive yan guys, So dito na natin daan lahat. Ayan, dito na natin daan lahat. Diba, sa likod ng Ayan, kaya hindi maipit ng upuan. Dito naman talaga nakalagay yung niya, yung regulator niya. So isang guys, yung mahaba na to, ito yung black, inano ko lang muna para mamaya tingnan natin kung saan tayo kukuha ng accessories. Pakita ko sa inyo yan. So guys, sakto naman siya sa tornilyuhan, Ayan, sakto siya dito. Yan siya talaga nakalagay. Ay, dito pala, sorry. Ayan guys, yan, diyan siya nakalagay, tornilyo na lang natin, may sakto-sakto siya, Ayan. Yan, tapos ngayon, ilinya na natin guys. Wala lang tingnan natin ano yung start niya. Yan.
Ayan, hindi na natin ngayon to guys, no? Sabi ko nga, red. Tanggalin wala natin itong black na to. Bale. Ayan, pasok natin dito. Ayan, dito natin ilusot. Ayan, para nandiyan lahat yung wire niya sa ilalim na. May papalutan na lang natin yan. Ayan. Number 18 yung ginamit ko guys. So, red wire. Natin si red wire kanina. Dito pala. Maganda. Ayan. So, red wire guys. Ito, red na. Ito. Ano na lang ha. Ito, red. Ito, red. Yung red, lalagay natin dito guys. Dito, ano? Sa red na to, no? Yan, ni-strip ko na yan. Dinalatan ko na. Yan. So, yan na natin dito. Yan. Ayan guys, sabay tape na rin, ano? Tape pa na. Ito kasi live to. Baka sumayad, ano? Tapean nyo na yan. Yan. Kasi baka sumayad, live yan. Yan yung maigi. Pitan nyo guys. Yan ipasukan ng tubig. Yan. So, okay na tayo sa red, ano guys? Hanapin naman natin yung green. So guys, ito. Yung green, no? Yan, no? Green, no? Nakikita nyo. Ito yan. Ito yan, no, guys. So, yung green guys, sa ground, no? Dito naman sa isa. Ito, no? Yan. Yan, dyan guys, ha. Ilog ko ito mabuti kasi para hindi mag-lose contact, ano. Yan, yan yung green, ano. So, balutan din natin yan guys. Yan, kasi tayo kung hahaba yung video kasi gusto yung makita nyo ng naka-live, no. Ginagawa ko. Yan guys, ano. Ano ko kuya, pleno ko, malalim, hindi yung nawala. So guys, ayos na yung ating ground, ano, nabalutan ko na rin, ano. So ano matitira natin guys, bali 3 wire na lang yan. Yan, isang kulay pink, tsaka isang kulay dilaw, ano. Yan yung ating charging, ano, yung light coil natin. Ay, ito yung red, bali 3 natitira, no. Ay, ito yung ano, black. Yan, ha. Mamaya natin paliwanag ko sa inyo yung black na yan. So dito muna tayo sa yellow, tsaka sa pink, no guys. Yung yellow pink, dito natin yan. Dito natin ilalagay sa light coil niya, no. Gawa ng 3-phase to, guys. Dalawa lang kukun natin diyan, kahit ano diyan, kahit magkapalit-palit diyan. Okay lang 'yan. Ayan. Kasi ito naka full wave na din to, guys, eh. Naka full wave na siya na 3-phase. So, ang kukunin lang natin dito, yung dalawa lang, no. So, strip natin to, guys. Walatan natin to. Ayan. Papatayin na natin yung isa dyan, hindi natin gagamitin. So dito lang tayo, didirekta lang tayo dito, no? Strip tayo dito, pabalatan natin to. Yan. Yan. Ang ano pala nito guys, ang light coil nito, okay siya, na-test ko na, no? Bigyan ko na lang kayo ng ibang tutorial pag ano, paano mag-test ng light coil, ano? Kung paano malaman kung buo yung stator natin or sira, no? Sa ibang ano na lang, tutorial natin yun, ibang video, no? So guys, dito sabi ko nga sa inyo, dito sa dalawa na itong natitira natin, ay sa dalawang wire na to, isang pink, isang yellow, galing regulator, no? Yun, papunta doon sa regulator. So wala ang problema dyan kahit magkapalit yan, ano? Kahit magkabaliktad yan, ano? Yan. So kukunin ko isa, tatap ko ngayon dito, ano? Medyo malalim guys, eh. Yan, ano ko lang dito. Dudukutin ko lang, ano? Ayan. Hindi ko kasi tinanggal yung sakit, baka para nandiyan pa rin yung original na sakit niya, no? Inano ko lang dito, binaypas ko lang dito, no? Ayan, dito ko lang inano. So guys, dito nyo ilagay ngayon sa isang dilaw, no? Kung dilaw galing sa regulator, pink man yan or dilaw, walang problema kahit magkabaliktad yan, no? Sa kailangan maitap nyo siya dyan sa dilaw na yan, ano? Ayan. Ganyan lang siya guys. Balutan nyo ng tape.
Yan. Nagdagan pa natin yung balot. Ayan, tatlo na dito. Sikip eh. Lalim kasi. Yan. Ayan. Tapos yung isa guys, ito isa. Ngayon din ha. Yung isa, hindi ko alam kung ano ito natira. Oh, yellow. Yellow yung natira. Pink yung unang nakabit natin. Galing sa regulator yung guys ha. Yung sinasabi kong kulay sa inyo. So dito nyo din ilalagay yan. Kahit magkabaliktad dyan guys, walang problema dyan ha. Yan, dito nyo lang ilalagay yan. Kita ba? Yan, dito din ha. Basta sa light coil guys ha. Light coil. Light coil. Tete, nabubulol. Yan. Yan. Okay na no guys, dalawa na yun na iyan natin. Dalawang dilaw na yun na. Ito galing sa stator to guys ha. Sa stator. Itong tatlong wire na to ha. Yung tatlong dilaw na yan galing yan sa stator no. So, kinuha lang natin dyan guys yung dalawa. Yung isa wala na no. Hindi na natin yan. Yan yung kasi yung sa 3-phase nya na regulator no. Ngayon balutan na natin to. Yan, balutan yung maigi para ano, para matibay, tsaka hindi papasukin ng tubig, walang loose contact no? Yan. Kaya ganyan ginagawa ko guys, yung wire na ganyan hindi ko dinadaan sa socket kasi malakas ang kuryente, mainit, sobrang init yan, nag-iinit yan guys eh. Minsan yung sa sobrang init nya natutunaw niya yung ano, yung socket. Yan, kaya ginagawa ko, dinidirekta ko yung mga wire, heavy duty na wire. Yan, ito kagaya na itong wire na ginamit ko, Japan yan, Japan. Magandang klaseng wire yan. Yan. Hindi ko na ginagamit yung socket. Actually pwede naman gamitin yung socket. Hindi na ako nagsasakit pag nagko-convert ako no. Para sure tayo pang matagalan no. Yan. So guys, ayan, nabalutan na natin ano. Ito yung dalawa. Tapos yung isa, yung positive, review lang tayo ha, tsaka negative no. So ito yung may supply talaga kahit di ka magsususi no. Yan yon. Yung sa ano natin, ito yung dalawa, ito yung sa charging natin guys. Ngayon may natitira tayong isa, ito. Di ba 5 wire nga yan, di ba? Ito may natitira sa isa na kulay black. Yung black ang trabaho niyan guys, i-regulate niya yung pasok ng kuryente sa battery, no? Ito yung nagre-regulate para makontrol niya yung kuryente, hindi mag-overcharge yung ating baterya. At hindi masisira, no? Ito 'yon. Kailangan to guys, mapasukan to ng 12 volts, no? So saan natin kukuha to? Kukuha natin to pag nagsusi tayo dun sa linya na pag nagsusi tayo magkakaroon ng kuryente. Ha? Kahit sa basta linya sa accessories wire mas maganda no guys. So dito, nagtest tayo dito kanina. Dito sa linya na to. So dito may nakita tayo dito ng linya. So naka-ground yung ating ano no, naka-ground. Positive hanapin natin guys ha. Naka-ground yung ating test light ano. Susundot tayo dito guys. So wala no. Wala no. Ngayon nag-on tayo ng ignition key. Ayun guys, nagkaroon di ba? So pwede na natin ikuha yan diyan, no? Ayan, nagkaroon siya no. Ayan, pwede na tayo diyan kumuha, no? Ang importante lang yung block na to, isang block ng regulator, yung isang block na galing sa regulator, mapasukan natin ng 12 volts yun, no? Para hindi mag-overcharge yung ating battery, no? So yun gagawin natin, dito na lang tayo kukuha guys, no? Yan, positive yan eh, pwede na dyan. So putulan na natin to, tapos sukatan natin para hindi sobra yung haba yung wire natin. Yan, dito, no? Pwede na tayo dyan kumuha. Tapos strip natin ito. Yan, yan natin to. Yan, dito na ngayon natin itatap sa pula na to. Yan. So kailangan niya positive ang ipapasok mo dito, no? Hindi negative, positive, no? Positive line. Yan, balatan na natin 'to. Tapos testingin na natin, no? So, hindi na siya magpuputok-putok. So guys, ayan ito na yung itim na galing regulator, no? Ilalagay natin sa accessories wire or basta any ano na linya na may positive, no? Mas maganda nga yung nagdumadaan sa susi. Okay, lagay na natin dito. Yan.
Tapos balutin na natin yan. Balutin natin yan. Silyado na din natin to. Para dumikit sa body kasi positive yan eh. No? Balutan nyo na maigi guys. No? Yan. So guys, ayos na lahat ng linya natin. No? Ngayon, sasama-samahin na natin to. Yan. Samahin na natin yan. Babalutan na natin to ng tape. No? Yan. Babalutan natin tape yan ha. Yan. Ngayon, hindi ko muna babalutan ng tape. Pag-testing muna tayo. No? Pati ito, sama na natin sa balot yan. Para hindi mabasa. Kasi dito may fuse dito eh. No? Yan. Tatayo natin pa ganyan yan. Tapos babalutan natin. No? Yan. Yan na. Tapos, ito na yung ating regulator. Itutornidyo na lang natin. So, mag-start tayo guys. Testingin natin. Lalagay ko lang yung line ng gasolina. No? Yung tangke pala nito, lilinisin ko pa eh. Marumi yung tangke niya eh. Naista kasi itong motor na to guys. Ayan. So, kukunin ko lang yung susi guys. So guys, ayan, start na siya guys. Hindi na siya pumuputok-putok yung kanyang tambucho guys. Maganda na yung tunog. No? Ayan. Nung una yan guys, siya pumuputok-putok. Pag ganun, pagka tapos sa kuryente.